Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagrespeto sa ating mahal na ating pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ating pong inalaala ang turo at aral ng ating mahal na assistant pastor, Lina Kumon Almeida, our beloved Mama Dear, at akin pong binabati ang mga Almeida children na patuloy na dumadalangin para sa ating kaligtasan, para tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ako po ay bumabati rin sa ating mahal nating ordained preacher, Nanding Manalang, at sa kanyang buong pamilya. At binabati ko rin po ang mga beloved preacher, mga kapatiran, mga manunugtog, at sa pagkakataong ito, na binabati kayo lahat ng magandang araw po sa ating lahat. Marami pong salamat at ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbahayag sa kabutihan ng ating buhay na Diyos sa aking buhay. Salamat at nakaabot ako, mga kapatid, ng 79 years old. At maging mag-80 years old na ako sa January 1, 2025. At sa aking buhay, mga kapatid, ako po ay nagdanas ng maraming pagsubok na sakit, Panginoon, at mga aksidente. Ako po ay sa pinakamabigat na aking narasan na sakit ko noon, mga kapatid, ay yung pagkaopera ng aking appendix na sumabog sa aking tiyan. Nasabi ng doktor ay dahil sa tagal ng sumasakit ang aking tiyan, ay talagang nang itim na yung mga dugo sa aking tiyan, kaya inilabas nila yung aking bituka, na yan ay wala na akong malay nung ako po ay inoperahan. Salamat sa Panginoon at nalagpasan ko ang hirap ko na yan, Panginoon, mga kapatid. At yan ay nanaginip din ako, mga kapatid, na ako po ay talagang naglalakbay na ako sa kalawakan. Marami akong nakitang mga bato sa taas. Pero wala akong papuntahan, salamat na lang, at mayroon akong nakitang liwanag at doon ako pumunta, na doon pala ay pinabalik na pala ako ng ating mahal na Panginoon. At salamat at nagkaroon ako ng buhay. Parang walang nangyari sa aking buhay noong ako po ay naramdaman ko na ako ay nakahimlay at parang walang nangyari. Hinapakapa ko pa ang tiyan ko kung tapos na yung
pag-opera sa aking tiyan. Pero yan ay tapos na pala. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng buhay. Bumalik ang aking buhay. At nawala yung hapdi na nararanasan ko sa aking tiyan. Sa pangalawang pagsubok, mga kapatid, ay nagkaroon din ako ng sakit na almoranas. Na yan ay matagal na talagang nasa aking buhay yan. Kaya naghanap ako kung paano malulunasan na sakit na yan. Pumasok ako sa iba't ibang relihiyon, pero walang nangyari, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon at na binigyan ako ng patnubay at sabi ng doktor sa akin, mga kapatid, ay yan ay istorbo sa iyong buhay yan, aalisin na lang natin, sabi niya. Kaya yun ay voluntary akong nagpa-opera. At salamat at iyon ay natapos din yung paghihirap ko na yan. Salamat sa Panginoon at salamat din sa mga taong ginamit niya para sa aking buhay. Sa pangatlo, mga kapatid, ay dahil ako po ay magsasaka, sinungay ako ng kalabaw. Sa puwit ko pa naman, mga kapatid. At mabuti na lang at ibinaba ako ng aking kalabaw. Natusok talaga ang puwit ko. At akala ko talagang hindi na ako mabubuhayan dyan. At salamat, mayroon ding tumulong na tao na kinuha niya ako sa papuntang hospital. Yan ay salamat din, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yan ay nalusutan ko na naman na sa aking buhay. Salamat sa Panginoon. At sa mga pangyayaring iyan ay hindi ko malilimutan sa kanyang pagtulong sa aking buhay. Marami rin akong nararanasan na talagang nangyayari sa buhay ko, pero masyado nang marami. Magtatagal tayo dito kung sasabihin ko lahat, mga kapatid. Pero salamat na lang sa Panginoong Hesus at binigyan niya ako ng kalakasan at kabutihan ng aking buhay. Ako po ay talagang marami rin akong kasalanan, mga kapatid. Kaya sasabihin ko na sa inyo, ako po ay maruring din akong magsugal. Pagkatapos ng sugal, pag mayroong panalo ako sa pagtusugal, pumupunta ako sa aliwan dahil sa ating nararanasan yung mga damdamin ng isang lalaki ay talagang maghahanap ng pag-aaliw sa nararamdaman. Ako po ay talagang hindi pa ako naghahanap noon ng aking makakasama sa buhay. Kaya pag-asawa ko noong ako po ay 56 years old. At saka na lang ako nakahanap na para sa aking buhay. Pero ang mahirap lang ay ang natagpuan ko ay talagang mahirap din, kaya laging nasa abroad, mga kapatid. Kaya nag-iisa ako sa bahay. Mayroon akong kapatid na talagang PWD, na hindi rin nakakaintindi na masyado ng salita. Kaya doon din nakasama ko sa bahay. At salamat at marunong din na magluto, maglinis ng bahay. Salamat sa Panginoon at nagkaroon ako ng kasama ko sa bahay. Kaya pagdating ko sa bahay, kumain na lang kung minsan. Kung minsan nagluluto rin ako. Salamat sa patnubay ng Diyos sa aking buhay.
Salamat din sa paggabay ng mahal na Panginoon dahil nagkaroon ako na din ng pagkakitaan. Sa ngayon ay meron din kaunti sa pinansyal. At salamat din at ako po ay naging ang buhay ko ay naging spiritual na ngayon. Na salamat sa pagtanggap sa akin ng ating mahal na Panginoong Hesus at nakita ko ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Nabigbig ko isu gayam iti talagang mangmangted ti kaligtasan tayo. Isu ti mangmangted iti katiwasayan ng ating buhay, katahimikan, at siya rin ang nag-iingat lagi sa ating buhay saan man tayo pupunta. Ganun din sa ating pagtulog ay nagbabantay sa atin. Salamat sa Espiritong binigay niya sa atin, banal na Espiritu, na laging umaantabay sa ating buhay. Salamat sa pagtulong din ng ating mahal na Panginoon. At ang mga kapatid ko po ay nandun din sila sa abroad. 3 sa Spain, isa sa California. Salamat at sila po ay mabuti ang kanilang kalagayan. At wala na akong masasabi, mga kapatid. Lagi akong lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat na kapurihan at pasasalamat ay para lamang sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ating